Ayan. Isang mapagpalang magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay May 10, 2024 at ang oras ay 7:35 AM. Okay, araw ng Biyernes. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu, at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito from the north, east, west, south. Mabuhay mula sa sikatan ng araw, mabuhay perlas ng silanganan. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang mga kapatiran? Okay, sa umagang ito ay may ibabahagi ako sa inyo. Ito ay may kinalaman pa rin doon sa pagsugod-sugod ng ating mga mahal na kababayan doon sa Central Bank noong nakaraang araw. Okay, alam nyo mga kapatid, nakuha ko na ang records, no? Naibigay na sa akin ang mga records kung sino ang nasa likod na ito. At halos ay nandito ay ito yung mga taong nanlait sa akin, mga taong nanghamak sa akin, mga tao na ang iba'y pinagkatiwalaan ko, ngunit subalit datapwat. Dahil sa aking tiwala sa kanila ay inilantad at inihayag sila ng Panginoon. Okay? Nandito kumpleto ang listahan kung sino ang nasa likod ng pagsugod-sugod ng tawag nito ng doon sa Central Bank noong nakaraang araw. Mga mahal kong kapatid, sinabi ko na sa inyo, no? Bagamat sinabi ko, the big bombastic release this coming June, nahuli ko kayo. Why? Dahil sa inyong mga kasakiman, no? Dahil sa inyong pag-aangkin. Pero totoo naman talaga na mayroong nakaprocess na 600 trillion USD. Maliban kung lumabas ang tunay dyan na sinasabi ninyong mag-a-approve, no? Alam niyo mga mahal kong kapatid, dapat mamulat na ang mga kababayan natin. Hindi nyo ba nauunawaan kung bakit lagi kong sinasabi, nawa sa kuko ng agila, tayo ay makalaya? Sino yung agila na pinag-uusapan natin dito? No? Ito yung mga tao na may mga hawak ng mga dummy accounts na kung saan, no? Pinagmamalaki nila ang kanilang mga sarili, no? Sad to say, I'm so sorry, but most of them, pinagmamalaki nila ang kanilang mga sarili dahil sa mga hawak nila. Ngunit subalit datapat, lahat yan ay puro sukatan sa inyong mga sarili. No? Napakaliwanag ang nandito. Wow, nagsanib puwersa kayo ha? Ang nasa likod nito, ilan ba kayo dito? Isa, dalawa, tatlo, apat, ang taas nito, apat, lima, anim, pito, walo, ilan pa ba ang nandito na listahan ng mga nasa likod ng pagsugod-sugod ninyo sa Central Bank? Nawa ang nangyari sa pagsugod-sugod ng Central Bank ay may maganda pa rin tong epekto sa bawat isa. No? Hindi lang yung pagsugod-sugod. Sabi ko nga sa inyo, ang tunay na ikaw ay hindi mo kailangan magsugod-sugod. Ang tunay na ikaw ay hindi mo kailangan labas-pasok dahil ang tunay na ikaw ay nagmamando ka lang. Wala talagang pera ang Central Bank. Hindi nyo ba alam na yung mga pera natin is fiat money, especially the 1,000 pesos, yung merong agila? Hindi nyo ba alam yan? So how come na nagkaroon ng maraming pera? Before ko makalimutan, ano?
Kaya pala, mayroong isang kapatid na grabe talagang okray-okray niya sa akin. As in talaga, no? Sabi mo, nagpaprinta kayo ng mini more money. Kaya kayo siguro sumugod dyan, ano? Kayo talaga. Pinapaniwala nyo kasing mga tao. Magkano na naman kayong distribution ng mga tao? Kayo talaga. Dahil alam niyo, sa totoo lang, ako nagpasalamat ako kay God dahil doon sa dinaos naming pagpupulong noong May 7 ay naging successful, no? At hindi namin pinahirapan ng mga tao na kung ano-ano mga pinaggagawa at ang mahal nating kapatid na sultan, the real descendants, the one of the real descendants of Sultanate of Sulu, ay hindi ang kanyang paglutang ngayon ay hindi po para siya ikilalanin na ganito ganyan, kung hindi maibalik lang ang Maharlika Kingdom of God, the Lupa Sugsulu Empire, Darul Islam, at maitayo muli ang kanilang lahi at mabawi lang ang karapatan. Dahil yan, para yan sa kalayaan, kapayapaan ng bawat isa. Kaya katulad ng sinasabi ko sa inyo, kahapon ay pinaminsahe, no? Hindi pala dapat tawagin ng the Philippines will be great again. Kasi alam natin that Philippines ay ito ay mula sa hango, no? Ito ay nagpangalan sa atin ay si King Philip. Pero gusto ko lang liliwanagin na hindi natin kinakalaban ang ng pinagmulan ni King Philip, kung hindi kailangan mamula tayo sa katotohanan. Hindi pala the Philippines will be great again. Dahil yung salita na yan ay ginamit yan ng mga pangungusap ng dati nating mahal na FEM senior, dahil malaki din ang impact nito sa kanyang political career. Espiritu na, gabay na ang nagsasalita. Dapat ang iisigaw natin, the Maharlika will be great again. Dahil pangako din ng Panginoon yan. Ibabalik at ibabalik at ibabalik yan. Sa Book of Kawikaan, huwag ninyong babaguhin ang mga palatandaang ginawa ng inyong mga ninuno at huwag ninyong aagawan, sapagkat aagawin din muli ito ng ating Panginoon para ibalik sa mga tunay na descendants. Kaya nawa ang isigaw natin, the Maharlika will be great again, no? Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Hanggang isisigaw ninyo ay Philippines, dili man sa Philippines ang ang mga kayamanan na pinag-usapan, no? Dili man nagmula kay King Philip, no? 'Di ba sinabi ko na sa inyo, bakit bumalik sa infinite account? 'Di ba sinabi ko na sa inyo, wala pang paper bills, ibig sabihin yung pera ba na papel, ang ginamit po ng backup, ang ginamit po sa pangangalakal noon ay ang gintot pilak ng mahal na hari ng sultan, no? So, yun po yun. Kaya, ang isisigaw natin, the Maharlika will be great again. Dahil ang ibig sabihin ng Maharlika, kapayapaan, kalayaan, at kasaganaan. Yan po yun. Kasi ang the Philippines, di ba, doon tayo nasira, doon tayo nagkawatak-watak dahil sa pamumulitika na yan, tama? Dahil sa geopolitics. Kaya nawa matutunan natin, no, na matanggap, i-apply sa ating mga sarili, the Maharlika will be great again, no? Kasi ang pinag-uusapan dito, yung maibalik sa dati yung ating Maharlika Kingdom, no? Mahaba kasing kwento diyan kung bakit nagkaganon, but kung ikukwento ko pa yan, ayaw ko naman, umiiwas na lang din po ako na may mga taong kanilang mga kalahi ang masangkot. So, bigyan natin ng pagkakataon na maghilom ang mga sugat ng bawat pamilya, no? Ng mga bawat pamilya o bawat lahi na mga pinagmulan, no? Kasi kung patuloy tayong mangungutya, patuloy tayong pari-parihong walang mararating, no? Kaya sana, ang hiling ko sa bawat isa, pagkaisipin ninyo ang aking lahat ng sinabi. Katulad ng sinabi ko sa inyo, hindi po ako nagwiwika ng ayon lamang sa aking kagustuhan, ngunit yan po ay mensahe po talaga yan ng Espiritu. Okay?
The Maharlika will be great again, not the Philippines. Kasi kung sasabihin natin the Philippines will be great again, bakit nung panahon ba ng Spain, masagana ba ang buhay ng mga tao? Yung bang panahon ng Spain, malaya ba ang mga tao? 'Di ba? Kakasabi ko lang, nung panahon ba ng Spain, panahon ba ng Espanyol, ang ating bang mga kaninunuan ay hindi ba nagdanas ng mga paghihirap, no? Kaya nga nakipaglaban sila, 'di ba? So, sana pagbulay-bulayan ninyo ang aking binahagi sa inyo na sana ang ating isisigaw, the Maharlika will be great again. Sapagkat the source of origin sa lahat ng mga dummy account ay nagmumula sa sultan. Bagamat meron tayong tinatawag, no? Bakit meron tayong tinatawag na the Key of Royal Asset Nation? Royal Asset Nation. Sapagkat doon sa mga royal family, ang sultan talaga ang nagbigay, ang pinakapunot dulo, ang nagbigay ng mga puhunan, no? Doon sa mga iba't ibang bansa. Kaya, kung napansin ninyo, bakit meron akong mga mapa, the 7 continent of the world. Nako, malalim-lalim na usapan yan. Abutin tayo ng siyam-siyam. Aabutin ako ng aking mga buhok ay mapuno ng puti na buhok yan. Pero, mga kapatid, yung nangyari sa Central Bank, sana matuto ang bawat isa. Hindi lang po yun doon sa mga tao na yun, kung hindi dito sa mga nagpakilala na sila ang mga signatory, sila yung mga ng account. Dahil sa totoo lang, mga mahal kong kapatid, bumalik na po talaga. At kahapon, sinabi ko na sa inyo, hindi po ako nagkiklaim. Wala po akong dapat i-claim. Ngunit bag ko subalit, no? Bakit ako magkiklaim ng isang bagay? Kung alam ko naman kung ano yung akin, no? Yung nagkiklaim, pag sinabing claim, para bang, for me, maraming meaning, no? So, ito na lang ang pakiusap ko sa inyo. At alam ko na yung pagsugod-sugod ninyo sa Central Bank ay alam ko na isa yon sa mga strategy ninyo dahil siguro nawindang kayo o natakot kayo sa the big bombastic release. At alam ko nakarating sa inyo that I will be back there in Manila. Usap pa lang yan nangarag na kayo talaga. Kayo ba? Huwag kayong magpahalata. Nahalata ko tuloy kayo talaga. O ayan. So para sa kalaman ng lahat, ito na. Para sa ating pamahalaan, katulad ng sinasabi ko, maubusan na kayo ng yaman. Maubusan na kayo ng yabang. Kaya hanggat yung iba ay nasa cemetery na, sorry for my words, but real talk lang tayo. At kahit pagtulungan ninyo ako sa 10 daliri, kahit pagtulungan ninyo akong kayong siyam na daliri, manatili ang isa sapagkat wala sa inyo ang katotohanan. Ang katotohanan ang magpapalaya sa ating lahat. Mayroon nag-PM sa akin, grabe talagang pang-okray niya regarding sa, bakit may dokumento ka ba? At sino ka naman para bigyan ko ng dokumento? No? At isa pa, bakit ko naman sasabihin sa iyo ang pagkakilanlan ko para lang talaga na magpaano sa iyong sarili? Nanggigil kayo sa akin sapagkat kayo ang mga nag-aangkin. Walang dapat angkinin ang isang lidimin kanuto. Kaya, sinisigurado ko sa inyo, itagka ninyo sa bato ang sasabihin ko sa inyo. Pati mga bala, maubusan na kayo ng mga bala dyan, magpatay na kayong lahat dyan. Wala rin naman kayong magagawa. Alam nyo kung bakit? Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. Kahit araw-araw kayong gumawa ng kaguluhan, mas lalo lang magagalit ang Panginoon sa atin. Alam niyo kung bakit? Nakikita na ng Diyos sa atin, wala nang pakumbaba. Wala nang kababaan ng loob ang bawat isa. Ganon po ang nangyari.
Kaya ibubuhos niya ang kanyang puot sa mga tao. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Yan, kumikilos sila. Ano ba yung sinabi ko sa inyo? Tingnan ninyo ang nangyayari sa iba't ibang panig ng buong daigdig. Elemento ng tubig, ayan yung mga baha na kung saan-saan. Kung tutuusin, Saudi Arabia, binaha. Alam naman natin yung lugar na yan, pero how come na nagkaroon ng baha? Elemento ng hangin, no? Katulad ng sinabi ko, magkakabalita tayo ng mga tornado, hindi lang sa lupa, kundi pati sa katubigan. Elemento ng lupa, ito yung pagyanig, no? Pagyanig sa iba't ibang panig ng buong daigdig, no? Kaya let's shake it and let's see who is rattle and roll, no? At abangan ang elemento ng apoy dahil yan ang pinakamatindi. Alam nyo ba sa sobrang init na nararamdaman ngayon? Hay nako, no? Dalangin ko lang, no? Nawa, ito'y pinakaminsahe ko sa inyo. Kapit kayo sa inyong pananampalataya. Mas marami pang magaganap. Doon sa mga kapatiran na tumugon sa aking panawagan, libre yung form, walang membership fee. At yung mga nakatanggap ng the golden certificate, lahat yun libre. Alam ng mga nakatanggap yan, lahat yan libre, no? Ay isang proseso yan, no? That balang araw, no? Ay doon sa kumbaga graduation day ay meron na kayong mga pagkakakilanlan, no? That you are the part of the implementing bodies. Nakita ninyo? Even my husband ay walang nakalagay dyan na posisyon niya. Kahit asawa ko pa siya. Still, part pa rin siya ng implementing bodies. Walang ranggo-ranggo. Pero, ngunit, subalit datapwat, magkaroon man, base yan sa iyong performance. Base yan sa pinagpaguran mo. Hindi porket ikaw ay malapit sa akin, ay bibigyan kita ng ranggo, ng magandang ranggo, kahit hindi karapat-dapat. Yan ang isa sa mga sinusulong ng aba ninyong lingkod, no? At para doon sa mga nag-okray-okray sa akin, ano man ang challenge na gusto niyo sa akin, challenge accepted, no? Challenge accepted. Huwag niyo nang anuhin yung ating kawawa, no? Mga matatanda, napakakawawa talaga. Alam ninyo, mga mahal kong kapatid, bakit si Lidimin ay hindi pa kumikilos naman ang aba ninyong lingkod, pero lahat yan ay may proseso, no? Proseso na kung saan, alam ko, marami akong tinik na dadaanan. Ngunit yung tinik na yan, no? Nakalusot na ako sa butas ng karayom. Another tinik na naman na aking dadaanan. But challenge accepted, sapagkat ang katotohanan na yan ang magpapalaya sa ating lahat. Walang Lidimin Canuto, walang Jasmine na nag-claim sa Central Bank. Tandaan ninyo ang sinabi ng ating dating mahal na Pangulo, even the Central Bank, you don't know kung sino talaga ang inyong amo. Presidente na nagsalita niyan, dating presidente. Ayaw niya magstay sa Malacanang dahil may mumu dyan sa Malacanang. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo. The mumu of Malacanang ay pagala-gala na. Pagala-gala na. Nagmamasid, nag-o-observe sa mga pinagkatiwalaan. Mga pinagkatiwalaan na kung saan halos karamihan sa inyo ay ipinagmamalaki ninyo ang karunungan na ipinagkaloob sa inyo, ang kayamanan na ipinagkaloob sa inyo, na pamahalaan, no, at kapangyarihan. Kaya para sa ating mga kapatiran, dapat ang isigaw, Maharlika will be great again. Hindi the Philippines will be great again. Dahil ang Philippines will be great again, ginawa ito parang slogan ng dati nating FEM Senior sa kanyang political career, no? Kaya dapat isigaw sa lahat, the Maharlika will be great again. Ang ibig sabihin ng Maharlika,
kalayaan, kapayapaan, at kasaganaan. KKK. Yan ang isa sa mga meaning ng Maharlika. No? Walang mangyayaring kaganapan na kasaganaan kung puro kaguluhan. Walang kapayapaan. Lagi ninyong tandaan yan. Okay? So, ganun pa man, nagpapasalamat ako sa inyong lahat at maraming salamat sa ating binabati po kita, mahal na intelligence, no? Sapagkat kompleto ang kopya ko kung sino ang nasa likod. Kung sino-sino kayong mga nasa likod, no? Kung sino-sino kayong mga nasa likod. Actually, itong iba ng mga nasa likod sa pagsugod-sugod ninyo ng Central Bank, kayo ay gipang black ko. Bakit? Dahil sa katigasan ng inyong mga ulo, no? Gusto nyo instant. Gusto nyo kasi mauna kayong mag-release. Paano yung ating mga mahal na kapatid? Mga kapatid na nagbabantay din. Hindi naman po pwede na paboran ko kayo. Paboran ko ang isa. Kailangan ang pag-implement niyan lahat ng mga kapatid na nagbabantay, nagpakahirap, ay lahat yan ay pantay-pantay. Hindi pwedeng may mauna dahil kayo ay mas malapit sa akin. Hindi pwede. Kailangan pantay-pantayan dahil pareho sila na nagsilbi, nagbuwis ng buhay para bantayan ang mga bagay-bagay. Yes, kapatid, Maharlika, Annalyn Baling, Maharlika will be great again. Hindi the Philippines will be great again. Dahil yan pong the Philippines will be great again. Yan po ay parang pinaka-slogan ng dati nating FEM senior. At isa yan sa ginamit niya para sa kanyang political career. Pero pag sinabi nating Maharlika will be great again, kayong lahat ay sumisigaw para sa kalayaan ninyo, kapayapaan at kasaganahan ng bawat isa sa atin. No? Kaya para din doon sa mga descendants, katulad ng sinasabi ko, ang aba ninyong lingkod, bagamat ito'y nagsasalita, maanghang magsalita, that is not my own understanding. No? Wala akong hinangad or hindi ang aking hangad na maging queen, maging princess. Ako po ay nagtatrabaho at never ako nagsalitang signatory. I am the servant of our Almighty Creator. No? Para siya ang mabigyan ng aking kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian, no? Pasasalamatan at sinasamba ng inyong abang lingkod. Kasi for me, pag sinabi mong I am the signatory, I am the blah blah blah, etc. No? Yan po ay gusto lamang mabigyan ng karangalan una ang mga sarili at purihin ang mga sarili. Hindi po ganon si Lidimin Canuto. No? Lagi ninyong tandaan ha, lagi ninyong tandaan ang sinasabi ko. Sana malaki ang natutunan ninyo. Hindi lang sa grupo na yun, kundi sa lahat ng mga nag-claim ng accounts. No? Sa lahat ng nag-claim ng accounts. At gusto kong liliwanagin sa inyo, ito na. Hindi po si Eduardo Miranda ang nag-close ng accounts. Tatapatin ko kayo, hindi po si Eduardo Miranda ang nag-close ng accounts dahil lahat po yan ay nakasystem na po. Lahat po yan ay nakaprograma na po lahat yan. Yan po talaga ang totoo. No? Yan po talaga ang totoo. Katulad ng sinasabi ko, ito ay isang cellphone, isang unit ng cellphone. This is the cellphone. This is the Realme cellphone. 10 kayo ang nag-claim that itong cellphone na nasa akin ngayon, pangangalaga, ay nag-claim, no? 10 ang nag-claim. Paano ko mapatunayan na isa sa 10 ang tunay na may-ari ng aking pinangangalaga ang cellphone? Mag-isip kayo. That's why, ano ang sinabi, no, ni Ferdinand Edralin Marcos Sr., whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Kaya ang pinag-uusapan po ay all about the missing link. Link, ibig sabihin, ito ay nakasistema, ito ay nakaprogram, no? Paulit-ulit kong sinasabi. At ano ba ang sinasabi? Excuse me. Ano ba ang sinasabi ni Yamashita, no? You can never find a treasure. Only the wise men can find it. Ang treasure po na pinag-usapan dito, it is not all about the bara, the physical bara, no? Ito po ay may kinalaman sa karunungan. Yun po ang sinasabi ni Yamashita.
Kaya pala ang ating mga teachers noon, naalala ko pa yung teachers ko, mga teachers ko, no? Ano ba ang kanilang isa sa mga the golden rules na binibigay sa atin? Ang karunungan ng isang tao ay hindi mananakaw ninuman. Na? And that is the treasure, no? So, sana mga mahal kong kapatid, at ang treasure na yan ay may kinalaman yan para sa pagbubukas ng inyong mga hinahangan. Hindi papel, hindi dokumento ang pinag-usapan. Alalahanin ninyo, no? 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7. Ang mga lingkod ng bagong tipan ay sa pamamagitan ng kautusan ng espiritual, hindi sa pamamagitan ng mga tapyas ng bato, no? Sapagkat ito'y nagdudulot ng kapahamakan. Ngunit ang kautusan ng espiritual ay ito ay nagliligtas sa kapahamakan. 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 7. Kaya alam ninyo mga mahal kong kapatid, sa lahat ng mga nangyari, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Tama ang Kuya Emmanuel ko. Darating ang araw, masasaksihan ko ang kaguluhan ng paligid. Buong mundo mag-aalingaw-ngaw. Ano ba naging punot dulo ng lahat ng mga kaguluhan ito? May kinalaman sa global wealth, kayamanan at kapangyarihan na ninanais ng mga tao. Yun ang punot dulo niyan. Pero sa ibatid, ayan, kasi may tumatawag, mamaya ka na tumawag. No? Kaya mga mahal kong kapatid, kahit ano pang gagawin ninyo, sad to say, I'm so sorry. Hindi ko sinabi that ako ay full of ng karunungan. Ngunit subalit datapwat. Ang karunungan na ipinagkakaloob ng pinakadiyos ng kalibunagan ay higit pa sa 10 hari na magagawa, higit pa sa salapi na magagawa, at higit sa lahat, ang karunungan na nagmumula sa Kanya ay nagliligtas ng kapahamakan. Marami nang nangyari sa iba't ibang panig ng buong daigdig. Antayin niyo pa ba na umulan ng apoy? At pag nangyari yan, bilang tao, ano ang iyong magagawa? Sa panahon nga natin ngayon na sobrang init, talagang nagrereklamo ang mga tao, talagang dumadaing sa init. Paano pa kaya pag umulan ng apoy? Sino sa inyo ang makakapagsanggalang yan? Ha? Kaya mga mahal kong kapatid, no? Sa lahat ng mga pangyayari, lalo lang mapupuot ang Diyos sa atin. Dahil wala nang kababaan ang loob ang bawat isa. Wala na. Puro na lang ang mga sarili, ang inyong mga pinagmamalaki. No? Kaya, para sa lahat ng mga members, no? Batid ko, alam ko, na mayroon kayong mga napasukan na mga grupo na pag nalaman nila na kayo ay nakikipag-isa sa akin, kayo ay lumalapit sa akin, ay tatanggalin kayo sa inyong mga grupo. Huwag kayong matakot. Alalahanin ninyo, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Hindi sila ang makakapagligtas maging sa inyong mga kaluluwa. Maging ang aba ninyong lingkod ay hindi ko kayang iligtas ang inyong mga kaluluwa. Ngunit subalit datapwat, ako'y nagpapaalala lang. No? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kaya mga mahal kong kapatid, nakapagdesisyon ang aba ninyong lingkod, maging ang taong aking pinagkatiwalaan, kuya, nakikiramdam lang po ako, but kailangan ko tong gawin. Kailangan ko tong gawin kaysa naman mapahamak ang karamihan sa inyo. Hindi biro. Masakit man sa akin ang masasaksihan ko sa inyo, wala akong magawa. Wala akong magawa sapagkat sobra na ang kasamaan ng tao. Isa pa, nalungkot talaga ako. Nandito na ang mga listahan. Mga listahan ng mga taong nasa likod ng pagsugod-sugod ng Central Bank. No? Ginawa niyan
dahil nangarag kayo at ayaw ninyong maungusan. Sinabi ko lang na big bombastic release, may napaso agad. Lumabas din ang katotohanan. Ako po ito, si Lidimin Canoto, nagmumula sa dugong Haring Leon. Kahit pagtulungan ninyo ako, no? Ito lang masasabi ko. Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay, hindi panukala ng tao. At para doon sa mga nais pabagsakin ang ating pamahalaan. Gusto nyo talagang paalisin ang mahal nating PBBM. Alam nyo, kahit sino namang uupo no? Kayo ang naglapastangan sa panukala ng Diyos. Even in the Bible, no? Sa banal na kasulatan, igalang ang ating pamahalaan. Pag inalis ninyo ang ating pamahalaan, ang panukala ng tao ang nais nyo, hindi ang panukala ng Diyos. Anuman ang kamalian, anuman mga hindi ka nais-nais ng ating gobyerno, yan po ay itutuwid lamang, aayusin lamang, but still, our government is the part of implementation. Kaya para sa mga tao na magsasabi at maka-encounter kayo ng mga leader ninyo, o tingnan ninyo, yun nangyari doon sa pagsugod-sugod, ano na nangyari sa inyo? Malamang sa malamang, sinisipa kayo ng inyong mga kamag-anakan. No? Tandaan ninyo itong sinasabi ko, bagamat minsan ako'y nagsasalita sa inyo, hindi yan para ipagmalaki ang sarili ko. Lahat po yan ay paalala para sa inyo. Isang mapagpalang magandang hapon kay Josephine Dapon, kay Joe Villasor. Hi, hello po Sister Lidimin, gandang umaga po. Purihin ang mahal na dakila ng Ama na Diyos na anak ng Panginoong Hesukristo. Jesus na makapangyarihan, naway maghari na po ang lahat ng kagustuhan. Ano ba ito? Maghari lahat ng, naway maghari na po ang kagustuhan ng ating mahal na Diyos na Amang makapangyarihan sa lahat. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Magandang araw pong muli. Maraming salamat kapatid na Joe Villasor. Alam ninyo sa totoo lang, itong mga kaguluhan, no, ay para sa akin, no, hudyat na rin ito na tayo'y magkakaisa na lahat dahil wala nang magawa ang lahat, no? Kaya wala nang magawa, kaya magkaisa na, no? Baltasar Santos Rani, Romans chapter 13, igalang ang pamahalaan. Ayan na. Thank you so much, no? Kapatid na, basahin ninyo ha, Romans chapter 13, igalang, basahin nga natin. Kasi hindi kasi ako nag-ano, dahil nga, ayaw ko dahil, bilang manggagawa, binigyan ng karapatan ng Panginoon para dyan sa bagay na yan. Ayaw ko kasing ba. So, tingnan nga natin dito. Marunong pa pala ako magbukas Romans chapter 13, no? Salamat kapatid. Baka sabihin nila kasi kapatid, gawa ko Paggalang sa pamahalaan. Ayan po, footnotes po yan, no? No? Mga Christian. Ano bang sinabi dito? Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So maliwanag po yan. Kaya kung pag-alisin ninyo ang pamahalaan, yung sinasabi niyo pabagsakin ninyo, paalisin ninyong no? Ay labag po sa kautusan ng Panginoon yan. Ang gobyerno po natin ay manatili po yan. Kung ano man ang mga kamalian, ano man hindi ka nais-nais, itutuwid lang po. Sistemang bulok talaga ang itutuwid natin dyan. Pero ang pamahalaan, they are the part of our program, no? Alam nyo, hindi ko itinataas ang sarili ko, hindi ko pinagmamalaki. Kayo mismo ng mga viewers, yung iba ngawa hanggang December, ganito ka na lang, pero ang aba ninyong lingkod, wala kayong maririnig sa akin, no? Bagkos, ipinapaliwanag sa inyo, ano ba talaga, no? So, Romans chapter 13, ayan. Basahin ninyo dyan. Maraming salamat kay Josephine Dapon, mapagpalang umaga din po, Miss Lidimin.
No, kay Polit Graho, amen. The Holy Scripture is the best policy. Salamat po, mahal kong kapatid. Kay Rose Bingbing, thank you so much, no? Kay Baltasar Sanos Rani, magsisi, magbago at magbalik loob sa Diyos. Sa dakilang amang lumika ng lahat, ang tunay na solusyon, global warming at climate change, Levitico chapter 26. Yes, kapatid, no? Milima Jacosalim, thank you so much. Kay Romeo Gomali, good morning po ma'am. Didimin watching po from Tansa, Cavite, no? Veronica Aiko, Maharlika will be great again. Purihin ng sugo, hindi ang mga sinugo. God bless po. Okay. Joseph Lozarita, good morning ma'am. Purihin ng nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat kapatid. So, gusto ko, hindi lang gusto ko, nawa, no? Nawa ang ibubungad natin ay purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. The Maharlika will be great again, no? Will be great again kasi ito na yung sinisikap natin. Sabi ko naman sa inyo, di ba? Walang marirelease kung hindi maibalik ang Damaharlika. Maliwanag yan. Mary Crystal Aligardo, maraming salamat. El Taurus, good morning po. Good morning din po mga kapatid, no? Arlene Gaco, good morning kapatid. Lidimin, God bless always. Baltasar Santos Rani, our nation Maharlika will be great again. Pagkakaisa ng lahat is the key. Thank you so much. Annalyn Baling, kay Rafael Lopez, kay Marilyn Trinidad. Good morning, Ma'am Lidimain. Ingatan kayo ng Panginoon. Maraming salamat, kapatid. No? Purihin ang nagsugo at pagpalain ang mga sinugo. Thank you so much. Kay kapatid na Zosimo Radovan Jr., thank you so much. Baltasar, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Rico Estrosos, Yahweh bless you always. Thank you so much, kapatid. No? Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Salamat, kapatid na Rico. No? Concepcion. Okay, nasa na ba ito? Kay Ate Concepcion, thank you so much. Kay Salvacion, kay Lerema Canon, thank you so much. Nanette Bacala Canoy, good morning. Lidibin Canoto watching from Caloocan. God bless you. No? At kay Judy Ann Portia Palima, Veronica Aiko, kay kapatid na Maria Liza Taksan. The Maharlika will be great again. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Thank you so much, kapatid. No? So dapat kay Trigger Online Shopee, no? Maraming salamat, no? Mulit sa muli, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. The Maharlika will be great again. No? So, maraming salamat din sa kapatid. The real descendants, one of the real descendants of the Sultanate of Sulu, kapatid na Hadjula or kapatid Sultan Hadjula Amil Hasan. O ayan na, binanggit ko na. No? Sapagkat, katulad ng sinabi ko sa inyo, huwag kayong magtampo yung iba kasi alam niyo sa pagiging sultanate, iisa lang talaga ang uupo. Kung sakasakali man, hindi marami. Bagamat yung iba ay mga ka-bloodline talaga nila yan. Doon kasi tatlo lang talaga sa kingdom, sultanate, dato, at saka yung isa. Hanapin ko nga yung record ko, no? So, yan po yun mga mahal kong kapatid. So, ano ba talagang pinag-aaway-awayan ninyo? Kapangyarihan, ano? Kaya yung iba hindi matanggap, sabihin, ako yun, basta ang aba ninyong lingkod, never itong nag-claim at never nag-self-proclaim. Never. Pero mayroon akong dapat gagawin. Dahil ang tunay na ikaw ay resulta ng iyong gagawin. Yan lang ang sasabihin ko sa inyo. So, isang mapagpalang, magandang umaga sa ating lahat.